Itinutulak na maging santo ang veteranong katikistang si Loriana Franco o mas kilala sa tawag na Kaluring. Ang kwento ng sakripisyo at kabanalan ng posibleng kauna-unahang babaeng santo ng Pilipinas. Alamin natin sa report na ito. Simple kong mamuhay, inialay ang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ganyan inilarawan ng mga taong nakasalamuhan ng isang veteranong katikista mula sa Barangay Hagonoy, Taguig City, si Loriana Franco o mas kilala bilang Kaluring. Dahil sa kanyang mga sakripisyo at di matatawarang paglilingkod sa Diyos, siya na nga ba ang pangatlo at kauna-unahang babaeng santo ng Pilipinas? Wala po siyang day off eh. Kahit may bagyo, umaalis po rin po siya ng bahay. Hindi po siya nagpapahinga kahit walang sahod. Ayaw niya ng mga katulad ng pagbibila ng sapatos, ayaw niya. Gusto niya hanggat maaari naka-chinelas lang siya. Natutulog siya, nasa banig. Ayaw niyang may kwarto siya. Binigyan namin siya ng kwarto pero hindi niya yung ginagamit. Laging tahimik at lakad ng lakad. Si Kaluring kasi literally walks. Panganay sa 8 magkakapatid si Kaluring. Minsan na rin niyang pinangarap maging madre. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, mas pinili niyang tulungan ang kanyang pamilya at ipinagtapos ang mga kapatid. Kahit na mahirap, pati inang ko, hindi rin no read, no write. Pero sinikap kaming maimulat sa amin yung tungkol sa aral pananampalataya. Naging empleyado si Kaluring ng Philippine Air Force pero tinalikuran niya ito para maging isang ganap na katikista. Kahit may edad na, nagturo si Kaluring sa iba't ibang pampublikong paaralan kung saan tinulungan niya ang mga bata na makilala palalo ang Panginoon nang walang anumang kapalit. Pero ang paglalakbay sa mga depressed o slum areas ang pinakamalapit sa kanyang puso. Noong 1990, ginawaran si Kaluring ng Pro Ecclesia et Pontificia Award sa rekomendasyon na rin ng nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. At noong 2002 naman, pinarangalan siya ng Mother Teresa Award. Nabigyan naman ng eksklusibong pagkakataon ng News 5 na makita ang ilan sa mga gamit o religious artifacts noong nabubuhay pa si Kaluring. Nasa pangangalaga na ang mga ito ngayon ng Diocese ng Pasig, tulad ng kama at kumot niya, sa mga damit na ginamit niya noong katikista pa siya, ang bag ng punong-puno ng pagkain na ipinamimigay niya sa mga mahihirap na kababayan, sa papag kung saan siya madalas magpahinga, at maging ang ilang piraso ng buhok na nalagas noong siya'y nagkaroon ng sakit na cancer. Namatay si Kaluring sa edad na 75 years old dahil sa sakit na ovarian cancer. At noong nakaraang taon lang, isinusulong ng Diocese ng Pasig ang pagkilala bilang isang ganap na santo ni Kaluring. Nag-appoint si Bishop ng postulator at ako yung na-appoint niya noong September 1 of 2023. And that starts technically the official gathering of documents for validation and also identifying heroic virtues. At ganun din itong pagbuo ng tinatawag naming archives. Ang tawag namin ay classroom ni Kaluring. May 3 ng dokumento ang naisumite sa Diocese ng Pasig na naglalaman ng mga milagro umano ni Kaluring. Kasi ang milagro, kaya siya kasama sa proseso ng pagiging santo. Kasi that tells us na yung nasa proseso sa kabanalan ay kapiling ng Diyos. Kasi technically ang naghihimala, hindi yung nasa proseso Hindi si Kaluring ang naghihimala, ang Diyos ang naghihimala. At sa panalangin lang ni Kaluring, dahil alam natin na malapit siya sa Diyos, ay napakikinggan yung kanyang panalangin. Sana raw patuloy tayong magdasal para maisakatuparan ito. Hindi lang ito karangalan ng aming barangay o ng aming pamilya. Bagkus ito ay karangalan ng buong Pilipinas, di ba, na may pangatlo tayong santa. Ako po ay nagpe-pray sa Panginoon na ito ay matupad sa sa tamang oras. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa.
Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.